For now, I like to call in somebody whom I like to share with you his testimony. Okay? Ito, nakaraang 2 linggo, marami siyang napag-isip-isip, natutunan, nalaman, at siya na ako mag-iyan sa inyo ng maiksi. Kung tawagin si Congressman Rodil Basico. Pagsisigaw kami. Ngayon, kung sasalita may lalapit na. Yan. Ang klase, regulasyon lang, no? Ano pala yun? Una sa lahat, sa Panginoon, maraming salamat Panginoon sa lakas ng loob sa ating Panginoon. Ngayon, ginawa ko sa aking Panginoon katabugan ngayon. Kaya Panginoon, ay kapatid ko Panginoon sa ating kapatid Panginoon. Panginoon, maraming salamat ulit Panginoon sa kalakasan. Amen. Amen. Nung sasasun ko sa aking totoo ko ay about sa pamilya ko sa anak. Bilang isang magulang, hirap talaga itong anak. Dahil yun nga, silang tatlo, meron siya pa silang ano bukas ng sa bahay. Minsan nagawa nila, minsan hindi. Yun nga, dahil ko yung sa una sa anak ko, si Ate Elisa ko. Bago po ako nag-ito, sinabi ko, okay na po sila kasi dito po yung masabihin ko, yung pinirahalan ay matamagal na sa akin. Okay na po sa nila, may panagawa ko yung ginawa na Panginoon sa amin. Kaya yun. Nung time na yun kasi, lalo sa labahan ng pagkayate, hindi na natapos naman para yung sabihan ko, upo ng upo. Kasi pinainis ako kayo, pagdating ko, wala naman nangyari. Upo kayo ng upo. Kaya yung time na yun, paglitan ko sa tapos nasobraan ko ng galit, parang hindi ako na tama yung ginawa ko. Tapos biglang nagsabi sa akin, anak mo ng Diyos. Sabi ko, anak mo ng Diyos. Parang naisip, mali ako, sobrang ng galit ko. Tapos nung time na yun, siyempre may magulang pa ako dito. So kung, bakit mali ako, magulang naman ako, magulang sa isip ko, magulang na isip ko. Yun, nilapit ko sa akin, ginagawa tama. May pwede yun. Sabi niya, ano yun? Ano yun? Yan, ito yun, wala ka natapos. Yun, pinayuhan na po ako na. Hindi na natapos daw yun. Dahil yung paglalaga, gusto mo, para pakita mo sa kanila, naglagawa mo, tapos ituro mo sa kanila. Ngayon, kailangan mo sila ng wala ng gano'n. Sa awa ng Panginoon ng tama yun, naglalaban ng anak ko, tulog. Pagising mo, tulog. Pinaglaban yung labahan. Pagising ng anak ko, kayo maglaban na sila. Ilaban na yung labahan. Ayun namin. Natutuwa ko sa akin dahil sa natin ko tapos sa labahan natin. Yung nakita ko kung saya-saya ng anak ko, ang saya ko rin. Yun pala yung ibig sabihin na nagawin yun. At masarap ko sa 2 linggo, yun na naman, ayaw talaga ko din na ng ano, kung gusto kong siya na masaya lang kami lagi. Gusto kong masaya kami. Gusto ko yung pagdating sa bahay, laro kami kasi naalagay ako eh. Ako na maglaro. Yung gusto ko, ayaw, lagay kong ginagawa eh. Ngayon yung dalawang kong natakawan, yun naman, nag-update ko ako kasi mag-practice ko ito. Dahil ko na alas 2 ulit kasi sabi ni ate ang kasuran ko. Okay lang po. Pagpapit ako dito, hindi ako mag-alas-alas na kasi nahihitin ko. Wala pa yung pinamagulang ko po ay nakakabahan kasi magulang. Yung pagdating ko happy na ako, kain kasi magulang ako. Ngayon, desip ko, saan kayo mata? Bakit yung sa mga nabasa na nagpitiran? Doon, dito ko doon. Kung akin naman sana kasi yung puro ko sa nila kasi gusto kong huwag magsinungaling sa akin. Huwag, lagi ko talagang pinabilis mo lang. Huwag yung kong sirain ang tiwala ng magulang sa inyo. Kasi po, pag mawawala yung tiwala ng magulang sa inyo, wala na kailangan niyo. Hindi na ako tiwala sa inyo. Yung lagi yung pinagdagdag mo lagi pinag yung ayunasan ko, kasi maling pa rin. But at least, hindi siya. Mata kasi lang. Yung nga rin, yung alam ko na nandiyon na, dinis sila. Alam ko na yung, dahil ako pinigilan ko lang kasi gusto ko talagang galing sa nila sabihin, ang totoo. Ayaw ko na galing, yung ano ko ako, pinag-dis ko pa sila. Tinanong ko po sila na kung mahinahon kaya galit na ako. Saan kayo galing? Yung hindi pa rin sinabi ko ito, inulit-ulit, hindi niya akong malalim. Saan kayo galing? Yung alam ko na sinabi. Diba sabi siya mo? Nang pagsisinungaling, walang ng patutungan, hindi ka pahamakan. Lagi ko sabi sa inyo. Saan kayo galing? Hindi pa rin nagsabi na ito, doon na, sumasok sa akin yung parang nagano na ako kasi binigyan ko na ng taon magsabi na totoo at nilogo mo pa rin ako.
Lahat ng puro ko at kabutihan. Pinalo ko lang, pinalo. Biglang doon naman ako sa lakas kasi siguro na gamit ko sa supranimis ko, totoo lang sakit kasi dito ko pinampas ng muna. Parang sabi ko dyan, kung nagawa sa akin, kutsok sa akin dito, nagawa sa akin. O kapag yung salaga na yun, yung talaga na sa isip ko, totoo yan. Nung dito, pinampas ng muna, sabi mo, sakit lang. O totoo lang, walang trasang ako. Yung parang, hindi ko nakatuloy. Yung tapos yung naman, anak ka ng Diyos. Yung sabi na naman. Yung practice kami, yun, mga lumabas, nagagawa naman kasi hindi ako niya kasi kung mayroon nga sabi sa akin, hindi ko, kaya may kaliho, lumapit kasi sa puyo ka doon ako mabilang. Wala, may ko nangyari, bakit? Kasi bilang, sabi ko, hindi, kaya namin ko kayo mga mabilang. Kasi makakahirap kayo kayo nabilang yung anak mo, laki yan. Kaya ikaw nandiyan kayo mabilang, para magagahin. Sabi mo, magsuri ka. Kasi, dapat isang ko naman yung malakas. Sa akin, 10 na sa na yun, sabi ko na sa akin eh, magsuri ka. Siyempre, ano ba yung siyempre yung may kong payo kung pugawin. Wala namang masama na, sabi kasi, kailangan natin magpakumbaba din. Yun po ang natutunan ng payo ng Pwede ko, sa ating mga anak, kung tayo po yung nakaroon ng lios. Yun, pag-uwi ko po, galing po, pag-uwi ko talaga sa time, nandun yung anak ko, sinabi ko talaga sa anak ko, na, sorry. Alam niyo kung ano yung reaction ng dalawa ko? Tumatawa, tumatuwa sila. Tapos sabi ko, ang sakit talaga pa, natutuwa ng biruan ko pa. Masakit talaga pa, sabi ko pa. Ito biya, nagawa ka sa alam, iyak lang. Iyak eh. Masaya ako, nagbiruan kami. Yun nga, nung tagpunan ko doon, salamat ko sa pindoon ko, meron sa akin naman yung paano namin. Kung baba, namin yung pagkakamali. Tapos yung resulta ko yung aking yung payo na ko yung ngayon ay sa ito lang, ito yung paborito na naman. Sana talaga sa bayan mo na talaga hakbang masira yung siya namin. Siya talaga mabulit. Sirain yung siya namin sa bahay. Siya yung kaya. Nagana. Eh ako naman, yung siya yung nagapro ngayon, pag-uwi ko na trabaho. Nagaglag ka. Pa, kumain ka na pa? Patuloy pa. Pa, ano mo pa? Pa, dito ka pa? Yung tatlo siya pong malala. Yung dalawa naman, pagkakita sila ngayon sa ate, paano nyo na. Kaya salamat ako pa sa inyo naman dahil yung ako at sa anak ko, inuwit na, nagagawa kami, masaya na kami pamilya. Salamat ito. Yung asawa kasi, yung asawa, abang natutulog. Tapos dito ako muna na. Hindi ka tapos dito sa buko. Naiiyakan ko yung asawa ko, naiiyakan ko, kasi ako rin, yung nagawa ko talaga, naiiyakan ko siya. Kasi yung picture kasi, susurukan ko siya. Totoo ko sa buhay na buhay, totoo ko ginagawa ko sa bahay. Totoo ko yan. Yung asawa ko, di ba? Man, hindi ko mawala stress. Kaya katulog ko, naiiyakan ko siya. Sabi ng asawa ko, pa, totoo na yun? Wala totoo. Totoo na ba talaga yun? Ano totoo? Ang ginagawa mo. Magkaroon na tayo sa church. Di pa na yung dati pag-nagawa ko sa'yo. Hindi pa ito pa sila. Sabi niya, sana totoo lang. Ma, ang gawa magtaya ko. Yan. Ito sa'yo. Salamat po din pa rin mo. Hindi ka nilaglag ni Papa. Sinasabi lang na kung paano kayo tinatawag ng Panginoon. Okay? Okay, that's a good. And then, para sa mga magulang, sorry po kung hinatamaan. Huwag niyo kong tatawagin ng anak niyo ate o babae o kuya kong lalaki. Kasi mas matanda kayo sa kanila. You're giving them authority over you. May kahulugan mo yung pagtawag. So never call your children kuya or ate. Di ba nang bininyagan sila o binautis mo, binigyan niyo sila ng pangalan? Yun ang tawag mo sa kanila. Because when you call them by name, you are declaring their character. Okay? So yung mga tumatawag ng ate at kuya sa mga anak, pigilan niyo. Okay? Kung gusto na silang turuan ng pag-aala, kailangan maging masasako. Sa inyo. Okay? Sa magulang. Pagpapakumaga, lahat. That's why sinabi ko kay Rodil, kung hindi nila magawa, yung responsibility nila, ikaw magawa. Ipakita mo sa kanila kung paano gawin.
Sino yung gano'n? Sino yung gano'n na kahit hindi natin gawin, patuloy na ginagawa? May nakakaalam? Si Jesus. Kahit hindi tayo faithful, He continues to be faithful. Kaya nga sinabi niya, He who began a good work in us will be faithful to complete it. So, ano bang trabaho? Hindi na magulang kung ituloy natin ito. Ito po ay pagtuturo ng action sa mga bata. Individual. Okay? Pwede rin mo natin balikan yung buhay natin dati. Kasi naipapasa ko rin sa mga anak. If you're defiant, your children will be defiant. Defiant means hindi ka sumusunod sa mga authorities. Sinabihan ka na ng ganito, ginawa mo pa rin yung gusto mo. That's being defiant. Naipapasa ko rin sa mga anak. So, huwag po tayo magtaka, bakit defiant ang mga anak natin? And sometimes, most of the time, defiance starts here. In action, pinag-umagalan tayo, pero here in our hearts, we have something there. Submission is of the heart, obedience is of the action. And this is the reason why I'm talking to you about this. Kasi this is how Jesus trained his disciples. Before I tell you that, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagbubukas ng family home nito, sa pagbubukas ng aming buhay, sa pangusap sa amin. Salamat po sa aming pagtutulungan. Salamat po na may natutunan kami at patuloy namin pinamumukan mula sa iyo. Tulungan mo pa kami dahil ang linggo ay training Sunday para sa amin, sa bagong aming kaisipan at puso. Alam po namin marami po kami tuturo. At narito po kami sa iyong harapan. Sinasabi po namin, wala kaming ano. Hindi po kami tuturuan, malilito kami. Kaya maraming salamat po sa araw nito. Kayo po magtaas. Kayo mabigyan ng papuri dahil ikaw lamang, Jesus, ang karapat-dapat sa pangalan mo. Kanyang nanalangin. Amen. Okay. So, si Jesus, naparito siya para mag-pray, para magturo. About what? He trained those he chose to be like him. He trained those he chose. Kasi si Jesus siya. When we train people tayo, we don't train them to be like us. We train them to be like Jesus. And the only way to train people to be like Jesus is for us to be Christ-like as well. Nagets na? Nagets na? Hindi yung kung anong paninindigan natin. Kasi iba-iba tayo eh. Iba tayong personalidad. We're unique from each other. Yung uniqueness na lang yun, hindi ko pwedeng gawin si Rodel na katulad ko, pero pwede ko siyang payuhan ayon sa mga wisdom na nalikon ko mula sa pagsunod sa Panginoon. O yung wisdom na pagkakamali ko at maging bumangon. Other than that, hindi ko po pwedeng baguhin ang buhay nila pag-ano. Tanging ang Panginoon Jesus lang ang makakagawa. Yan. But I told him will always be here. Alam niyo naman, merong TikTok si Rodel, di ba? Sino na nakapanood ng TikTok na Rodel? Kung sa kanan, si Don Sabas. Sabi ko rin sa kanya, kung gagawa ka na, kailangan niya naman. Hindi ko alam yung naisipan. At lahat tayo, gusto niya mag-TikTok, hindi pagbabawalan, pero ito, anong mensahe ang ipararating mo sa mundo? Yung pagiging anak ba ng Diyos ang pararating mo? O yung pagiging ikaw? Diba? Unplugged? The reason why Jesus came is because no one can do what God wants them to do. Nobody can lead the way Jesus led. So, kita na minatamis ng Ama sa langit, anak mo na lang, magkatawang tao. So, nagkatawang tao siya. And from the moment he started this ministry, he was training those he chose. Actually, bata pa lang siya at the age of 12. Kasi kultura yun ng mga Hudyo.
Nung hinahanap siya ng magulang niya, sabi niya, don't you know,